sa party issue kay Pastor Kibuloy. Nasagot na before, sir, na if magkaroon ng issue sa party, he could run as independent. Then, if mali nga yung nalagay niya sa kanyang COC na party is pwede siyang makasuhan ng oath ng perjury because under oath po yung pag-file, sir, no? Despite yung mga issue na yun, sir, may we have a categorical answer, sir. Despite that issue, sir, makakatakbo pa din po siya. In the meantime, lahat ng mga nag-file ng candidacies ay pwedeng hindi makatakbo o pwedeng makatakbo. Wala muna tayong sasabihin sapagkat depende yan dun sa binanggit ko. Nuisance ba siya? Perpetually disqualified to hold public office ba siya? Meron bang ground ng disqualification na na-file sa kanya? And number 4, meron bang petition to deny due course and or cancel candidacy na na-file sa kanya? Yan lang naman po ang pwede maging basihan upang ang candidacy ng isang tao ay tanggalin o hindi pagbigyan. So, ayoko po muna sabihin dahil napaka-premature at this point. Kung ang problema lang naman ay CONA, I doubt po preliminarily kung yan ay magiging basihan ng pagka-cancel ng candidacy. Quick follow-up dun, sir. So, sa ngayon, sir, hindi magiging dahilan ng pagka-disqualify niya yung party issue alone. Sir, tama po ba? Opo, kasi pag tinignan nyo, Section 68, ito ang mga grounds ng disqualification. Section 68 ng Omnibus Election Code, nandyan lahat. Yun yung mga election offense cases, terrorism, violence, etc. Section 12 ng Omnibus Election Code, kasama doon yung fugitive from justice, kasama doon yung green card holder, etc. So titingnan natin yung kung naan doon. Kasama rin ang Section 39 ng Local Government Code, Republic Act 7160, kung applicable sa kanya. So pagka wala doon, ibig sabihin, hindi siya disqualified o walang ground ng disqualification.